So good day everyone, I'm Richard Piting together with my co-reporters. So today we will discuss tidal energy. So short insight lang about renewable energy. So kapag sinabing renewable energy, ito yung energy na napoprovide mula sa turbines na libreng nagagawa without electricity and gasoline. So kumbaga nagmumula ito sa turbines na pinapagana ng mga natural resources tulad na lang ng air and water. So let's proceed naman dito sa tidal energy. So tidal energy is a form of power produced by the natural rise and fall of tides causes by the gravitational interaction between the earth, the sun, the moon. So it comes from the word tide, even if it's low tide or high tide, is nakakapag-produce pa din siya ng power or energy. So caused by the gravitational pull of the moon and the sun. So among these two, the moon is the strongest because it's much closer to Earth. So it means lang din na predictable yung pag low tide and high tide. So sabi din dito na kapag ang tubig ay mula sa pagtaas hanggang sa pagbaba, dumadaan ito sa makitid na lugar at nagre-resulta sa mabilis na pagdaloy ng tubig. And yung mabilis na daloy na ito ay nagke-creates ng strong current that can be used to generate electricity. And also using engineered generators, nako-convert nito ang tidal energy into useful power, including electricity. So let's proceed naman dito sa types of tidal energy. So meron tayong 4 na types of tidal energy, which are yung tidal stream generator, tidal barrage, tidal lagoon, and also the dynamic tidal power or DTP. So dito magpo-focus lang tayo sa dalawang tidal energy, which are yung tidal stream generator and the tidal barrage. So let's proceed naman po dito sa tidal stream generators. So tidal stream generators similarly to wind turbine. So ang kaibahan lang po nito is gumagana po siya underwater na may lalim na 25 to 50 meters. So mas malalim, mas marami siyang nagiget na power and improve efficiency and reduce problem caused by the surface water conditions. So the water current rotates the blade 8 to 18 meters in length of the turbine at a slow rate of 12 to 18 RPM or revolutions per minute. So the gearbox increases to 1000 to 1800 RPM, which is connected to the generator that creates electricity, which is then carried to an offshore substation by underwater cable. So ang tidal stream generator then is nakapag-produce ng mas maraming power than wind turbine and power plant, because water is much denser than air, kaya mas kailangan din ito ng mas matibay na machine than wind turbine. So the first world tidal stream generator was AC Gen.
which started operating in July 2008 and decommissioned last July 2019. So, ito ay itinayo sa Strangford Lough in Northern Ireland na nagkakahalaga ng 12 million or 12 million British pound sterling with a capacity of 1.2 megawatts or 1,200,000 watts. It produces 11.6 gigawatt per hour in its life cycle. So let's proceed naman po dito sa turbines types in tidal stream generator. So meron tayong 6 na turbines types. Dito po muna tayo sa horizontal axis turbines or HATs. So water flows towards the turbine's blade and moving water push blades, causing them to spin around a horizontal shaft. So gaya ng nakikita nyo sa picture, sinasalubong po nito yung water to spin the blade. And kapag mas mabilis yung daloy ng tubig, mas mabilis din yung nagiging spin ng blade. And the spinning blade shaft turns a generator connected to it, and the generator converts the mechanical energy from the spinning blades into electrical energy, and electrical energy is then sent to the grid for use. So next is the oscillating hydrofoils. Oscillating hydrofoils look like wings underwater that move back and front instead of spinning. The moving water makes them rock repeatedly, and this rock motion powers a generator to make electricity. They work well in place where the water flows slow or change often. So, ito po ay isang parang pakpak po siya sa ilalim ng tubig. Gumagalaw paharap at pabalik. Ayan. Ang kaibahan naman po ito sa dalawang nauna sa horizontal and vertical turbines is hindi po ito umiikot. Kumbaga, ang wave po, yung wave of water po, yung nagpapagana po dito. So, next naman po itong cross-flow turbines. So, cross-flow turbines have blades arranged around the shaft like a drum. Water flows sideways through blades, making them spin. This design let them catch energy from water flowing in different direction. So they're good where the tide switches direction. Let's move on naman po dito sa Venturi-ducted devices. So Venturi-ducted devices have a funnel shape tube that narrows in the middle. Water speed up at ease passes through the narrow part, which helps the turbines inside capture more energy, especially in slow-moving tides. So, tulad po ng nasa picture is para po siyang tunnel na may maliit po na butas sa gitna. And sa maliit po na butas na yun, dun po dumadaloy yung tubig sa masikip po na part. And also, mas ano po siya, mas maganda po siyang gamitin sa mas mabagal na daloy ng tubig. And next is the tidal kites. Tidal kites are like underwater kites attached to the seabed. They move in the figure 8 pattern through the water, flying faster than tide itself. This faster move spins the turbines on the kite to make electricity. They can reach stronger current that are deeper and farther from shore. So, dito naman po sa tidal kite is very similar po siya sa saranggola. And
nakakabit po siya sa seabed. Yung nagiging rotation naman po yun nito is pa-8 po siya or parang infinity. And umiikot po ito ng mas mabilis kaysa sa tide. So, after natin ma-identify ang mga iba't ibang turbine types ng tidal stream generator, ngayon naman ay magpo-proceed tayo sa mga factors na kino-consider sa blade designs. So, una po dito ay ang hydrodynamics. So, sinasabi lang po dito na ang blades are shaped like airfoils, similar sa wings ng airplane. So, minamaximize nito ang lift force and minimize naman nito yung drag force. So, since mas mataas nga ang density ng water compare sa air, mas mataas na force yung natatanggap ng blade dito sa ilalim ng tubig. So, kaya itong blade na ito ay nakadesign specifically for water flow only. So, next naman ay structural strength. So, must withstand immense forces from dense water, requiring robust composite materials and structural design to prevent failure. So, pag sinabing ang robust composite materials, ito yung mga matitibay na pinaghalo-halong materials na ginagamit para gawin yung bahagi ng blade. So, para lang, para masustain yung force na nanggagaling sa daloy ng tubig. So, last naman ay yung cavitation control. So, designs aim to reduce pressure differences that causes cavitation, which damages the blades. So, itong cavitation niya, ito yung pagpaform ng mga vapor bubbles, and then pag nag-pop yung or nag-collapse yung vapor bubbles na yan, yun yung maaaring mag-cause ng damage sa blade. So next, balikan lang ulit natin yung papakita ko lang ulit yung turbine types in tidal stream energy generator. So ito na yung mga nabanggit kanina, itong 6 na ito. And then next ay yung tidal stream generator. So makikita nyo sa picture, isa itong horizontal axis turbine. So, next naman ay dito pa rin tayo ngayon sa tidal stream generator. So, based dito sa picture, makikita natin kung paano ito gumagana. Or ano nga ba yung parang process niya sa pag-produce ng electricity. So, basically, para lang siyang wind turbine. Pero sa ilalim ng tubig. And kung sa wind turbine, ang hangin niya nagpapaikot sa may blade, dito naman ay yung flow ng water. So, ngayon, paano nga ba ito nakapag-produce ng electricity? So, sa pag-rotate ng rotor blades, nag-rotate din yung shaft and gearbox na nakakonekta sa generator. Then, yung generator naman ay makapag-produce ito ng electricity mula sa rotation. So, parang ang process niya ay para lang din sa wind turbine. So, ngayon, kapag ito ay nakapag-produce na ng kuryente, ito naman ay dadaan sa electrical cable. Yan, makikita nyo dito sa picture yung electrical cable. Patungo yan ngayon sa substation. So, next na slide naman po ay yung operational tidal stream generator from different countries. As of now, January 2026. So, nakalist dito yung mga station from different countries. Then, una rito ay yung Magen na may capacity na 6 megawatts. So, itong capacity na ito yung maximum amount of electrical power na napoproduce ng isang station. So, isipin nyo kung gaano kalaki yung 6 megawatts compare sa mga ibang station dito na nakalist. So, malaki yung differential nila. So, itong Magen, from sa country na Scotland,
UK, then nag-start siya noong 2016, then yung turbine type niya ay horizontal. So, ganun din sa orbital O2, na may capacity na 2 megawatts and from Orkney, UK. Then, nag-start naman siya ng 2021 na may ganun din yung type ng turbine niya, which is yung horizontal. So, ganun din tong Magallanes Renewables. Ang naiba lang sa kanya ay yung capacity niya, which is 1.5 megawatts. Then, nag-start siya noong 2019. Then, yung turbine type niya rin ay horizontal. The next na station naman itong Minesto West Manasund, na may capacity na 1.4 megawatts from Faroe Island. Then, nag-start siya ng year na 2020 na may, so ito naman ay kakaibang turbine type naman compare sa station na nauna. So, dito ang ginamit na turbine type naman ay tidal kite. So, last naman dito ay yung Oldolmoc Tidal Power Station. So, ito yung pinakamababa na sa nakalist. Ito yung pinakamababa yung maximum amount ng electrical power na napoproduce, which is 1 megawatts. So, ang country nito ay sa South Korea. Then, nag-start siya ng 2009. So, based sa mga nakalist, ito yung pinakamatagal. Then, yung turbine type naman nito ay iba rin compare sa mga nabanggit sa list. So, ang turbine type ng Oldolmoc Tidal Power Station ay cross-flow. Good day everyone, I am Yuan Santillana, and ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung tidal barrage. So kung pamilyar kayo sa mga hydroelectric dams na nakikita natin sa mga ilog, so basically ganun din ang concept nitong tidal barrage, pero sa dagat naman siya nakatayo. And ang main goal nito is to capture the energy mula sa pag-akyat at pagbaba ng tubig. Ito yung tinatawag natin tides, so simple lang ang process. So kapag high tide, hahayaan nilang pumasok at matrap yung tubig sa likod ng barrage. So pagdating naman sa low tide, so doon na ilalabas yung tubig. So habang lumalabas yung tubig, dadaan ito sa mga turbines na iikot para mag-generate ng kuryente. So bakit ba magandang option ang tidal barrage? So ang una is dahil predictable siya. So unlike sa solar or wind energy na nakadepende sa panahon, ang tides ay sigurado na alam natin kung kailan tataas at bababa ang tubig. And ang pangalawa naman is pollution free. So wala itong binubugang usok o harmful chemicals habang gumagawa ng power. Pero meron itong negative side. So hindi siya ganun kadaling i-set up at sobrang mahal na construction cost nito. Hindi sa pa, malaki rin ang environmental impact niya dahil hinaharangan nito yung natural na daloy ng tubig. And pwedeng ma-disrupt yung ecosystem ng mga isda at ng iba pang marine life. So, kaya hanggang ngayon medyo complex pa rin ang implementation nito globally. So, pagdating sa tidal barrage, may tatlong paraan kung paano nakakuha ng kuryente. And ang una dito, ang EBB generation, na kung saan kumukuha lang tayo ng power kapag palabas na yung tubig mula sa reservoir o yung tinatawag nating EBB flow. So, ibig sabihin, naghihintay muna tayo mapuno yung reservoir, tapos tsaka natin kukunin yung energy habang pabalik na ang tubig sa dagat. Pangalawa naman ang flood generation, nakabaliktaran ng nauna. So, dito, kumukuha tayo ng kuryente habang pumapasok ang tubig sa reservoir. And tuwing flood tide o pag-akyat ng level ng dagat. Ang pinaka-efficient naman sa lahat ay itong pangatlo. Ito ang tinatawag na two-way generation. So mula sa pangalan niya, two-way siya dahil nakaka-generate ito ng power, papasok o palabas man ang tubig. So ibig sabihin, kahit high tide o low tide, tuloy-tuloy lang ang pag-generate ng kuryente habang dumadaan ang tubig sa mga turbines. Ang EBB generation ay ang pag-trap ng tubig dagat para gawing kuryente tuwing low tide.
So, ang nangyayari dito, hinahayaan munang mapuno yung basin o yung imbakan ng tubig kapag high tide, tapos isasara yung mga gates para hindi na makalabas yung tubig. So, kapag bumaba na ng gusto yung level ng dagat sa labas, so doon pa lang natin papakawalan yung na-trap na tubig para dumaan sa mga turbines. So, dahil sa lakas ng pressure ng tubig na lumalabas, iikot yung turbine at doon na tayo makakakuha ng kuryente. So, sobrang effective ng design na to para sa malalaking project kasi mas madaling kontrolin yung daloy ng tubig at sure na may energy na mag-generate basta't bumababa ang tide. So, ang flood generation, ito ay isang paraan ng paggawa ng kuryente na nakafocus sa pagpasok ng tubig sa ating system tuwing tumataas ang tide. So, ang diskarte dito, habang unti-unting tumataas ang tide, sinisigurado natin na nakasara muna ang mga gates para manatiling walang laman o mababa ang level ng tubig sa loob ng tidal basin. So, dahil dito, unti-unting nabubuo ang malalaking difference sa taas ng tubig sa dagat kumpara sa loob ng basin. Ito yung tinatawag nating head height. So, kapag sapat na yung pressure at taas ng tubig sa labas, doon parang bubuksan ang mga sluice gates para pilit na pumasok ang tubig dagat sa loob ng basin. Pero hindi lang ito basta pagpasok. So, dadaan muna ang mga malalakas na agos ng tubig sa mga turbine tunnels para paikutin ang mga turbines na siyang nag-generate ng kuryente. So, sa madaling salita, sinasamantala natin yung natural na pwersa ng dagat habang pinupuno nito yung basin para makapag-generate ng kuryente. So, ang two-way generation naman ay parang pinagsamang EBB at flood generation dahil nakakagawa ito ng kuryente sa parehong pagpasok at paglabas ng tubig. So, sa system na to, gumagamit sila ng mga bidirectional turbines na kayang umikot kahit saang side dumaan ng tubig. So, kaya naman tuloy-tuloy ang gawa ng energy, mapa-high tide man o low tide. So, ang maganda dito, nababawasan yung idle time o yung oras na walang ginagawa ang system. Kaya mas steady ang supply ng kuryente na nabibigay nito. Pero ang negative side lang nito, mas mahal itong i-build at i-maintain. At kung tutuusin, mas mababa ang efficiency per unit ng energy kumpara sa mga one-way systems. So, ito naman ang mga lists ng tidal barrage. So, ang una is ang Siwa Lake Tidal Power Station. So, ito ang world's largest tidal power barrage. So, matatagpuan ito sa Gyeonggi Province. And ang nakakabilib dito, hindi lang ito basta generator ng kuryente. Nakakatulong din ito sa pag-improve ng water quality sa Siwa Lake sa pamamagitan ng regular na pag-flush ng tubig dagat. So, meron itong capacity na 254 megawatts and gumagamit ito ng flood generation method. So, ang pangalawa naman is ang Larans Tidal Power Station. So, sa loob ng 45 years, ito ang pinakamalaki bago na itayo ang Siwa noong 2011. So, kahit na matagal na ito nung itinayo, napaka-efficient pa rin ito. Meron itong capacity na 240 megawatts and gumagamit ito ng two-way generation. Ang pangatlo naman is Jiangxia Tidal Power Station. So, ito ay matatagpuan sa China. And pagdating sa tidal energy, ito yung parang pambato ng China. So, bagamat mas maliit ang output nito kumpara sa top 2, isa ito sa mahalagang milestone para sa renewable energy efforts ng China sa kanilang coastal regions. So, meron itong capacity na 40 megawatts. And katulad ng Larans, two-way din ang system na ginagamit nito. And ang pang-apat naman is ang Annapolis Tidal Generating Station. Ito ay matatagpuan sa Bay of Fundy sa Canada. So, ang Annapolis Royal ay nagsilbing pilot project para sa North America. So, gayon pa man, itinigil ang operation nito noong 2019 dahil sa mga issues sa wildlife at technical failures. So, meron itong capacity na 20 megawatts and gumagamit ito ng EBB generation. So, dito naman po tayo sa slide na to sa tidal barrage, the keys and functions
So, dito makita natin yung mga parte ng ating tidal barrage, kung ano yung laman ng ating tidal energy na to. So, yung una, makikita natin dito, yun yung turbine blades. So, yun yung parang main component ng isang tidal barrage, or kumbaga, yun yung pinaka kailangan talaga para mag-function as a generator, para makapag-convert ng energy. So, it captures the kinetic energy of the moving water as it passes through the tunnel, rotating the shaft. So, yun nga. So, ang water ay dadaloy sa turbine blades. Ngayon, yung turbine blades, syempre, gaya nga nang na-discuss natin nun sa may wind turbines, kapag ang hangin ay natatamaan yung mga turbine blades din, ay umiikot siya at napupunta siya, siya sa shaft, sa low speed shaft, at nako-convert ng gearbox. So, ganoon din dito sa tidal barrage. Yun sa may turbine blades niya. Ngayon, hindi siya air, kundi water ang nagiging, kumbaga, independent niya. So, yung turbine blades niya, kinakapture niya yung agos ng tubig sa mga sea, ganun, sa mga ocean, kung saan man nilalagay yung tidal barrage, which is yung tidal barrage nga, sobrang laki nga niya. Makikita niyo mamaya kung ano yung mga itsura, ng tidal barrage. So, yun nga yung turbine blades. It captures the kinetic energy. So, yung generator naman. So, the word itself, generator. Ngayon, yung generator niya, yun yung nagpa-function siya sa yung nagko-convert nga siya ng mechanical energy from the rotating shaft. Yun yung turbine blades, from low speed shaft to gearbox to high speed shaft. Ngayon, nagko-convert siya sa gamit yung pagdaloy ng tubig, yung magiging mechanical stress nun, magiging mechanical energy, yung mako-convert siya sa electricity. So, yun yung function ng generator. So, ano naman tayo? Rotor hub. So, syempre, kailangan dapat yung rotor hub na yun yung kumbaga, yung housing niya, yung pantakip niya. Para kumbaga, hindi siya ma-expose sa tubig. Kumbaga, kasi kapag naano ng tubig yan, magkakaroon ng kalawang yan, magkaka-rust yan. So, yun lang naman yung function ng rotor hub. So, yun din yung central part of the turbine to which the blades are attached. So, next naman natin ay gearbox. So, as I said earlier, so, yung gearbox naman, yun yung main component din. Isa sa main component kung bakit nagfa-function ang isang turbine, kumbaga. So, it increases the speed of rotation from the blades to a level of suitable for the generator. So, ayun lang naman, siya yung nagko-convert, kumbaga, ng rotation. Kasi, ang pag-flow ng water sa turbine blades, mabagal yung pag-ikot ng turbine blades. Ngayon, yung function ng gearbox, yun yung nagpapabilis ng ikot. Kumbaga, nagtra-transition siya kumbaga, kagaya nga na sa may wind turbine, nakakaisang ikot pa lang yung wind turbine, ng wind turbine blade, nakaka-90 na ikot na siya, yung gearbox niya. So, ganoon din dito. May ratio din siya. So, next natin ay sluice gates. So, it controls the flow of the water into the basin, high tide, and out through the turbines, low tide. So, ito lang naman yung nagiging harang niya. Kumbaga, para dumaloy yung isang agos ng water. The flow of the water papunta sa may mismong machine niya, sa may mismong turbine niya. So, next is the powerhouse. It is the concrete structure that houses the turbine generator set. So, ito lang naman, ito yung main building ng tidal power plant. Yun yung nakikita natin sa mismong yung kabuuan niya. It is usually made of reinforced concrete niya. Para syempre ma-built into the barrage or near the lagoon. So, yung function lang naman din niya, yung parang siya yung nagiging house operator or sa control room. Tapos siya din nagsesend ng electricity sa mga grid kagaya ng NECO, ganun yung mga iba pang mga grid, mga power grid. Tapos yung syempre, pinoprotektahan niya rin yung mga equipment from seawater or storm. So, in simple terms lang naman, the powerhouse is the heart and parang control center niya of the tidal power plant.
So, ito makikita natin dito sa next slide. Yung isang example ng tidal power station. Ito yung isang example ng tidal barrage. So, makikita nyo, napakalaki. Napakalaki, napakahaba. So, isipin nyo, hindi lang isang tidal power plant yung nakalagay lang dyan eh. Kasi kada butas, merong siyang, yung mismong tidal power energy converter. Yun yung machine. Yung tidal barrage nga, kumbaga. Yung mismong machine niya. So, kada butas dyan, meron siyang machine dyan. So, isipin nyo, napakadami yan. Para syempre, makakapag-convert siya ng maraming electricity. Makakapag-convert from mechanical energy to electricity. So, napakadami yan, napakahaba. Makikita nyo sa video na to. Ay, sa sa picture na to, yung Siwa Lake Tidal Power Station. So, napakalaking, na-produce ng megawatts, kumbaga. So, hindi lang siya megawatts, kumbaga, sa isang taon, gather siya ng gigawatts din. Kumbaga. So, napakalaki. So, dadako tayo sa susunod na slide. So, dito naman, sa nakikita nyo talaga yung mga tidal barrage, sobrang lalaki. So, hindi lang kasi isang tidal, isang tidal power, isang tidal power machine, ganun. Yung pag-convert. Kasi madami yan eh. Kasi madami din yung pinapasukan ng tubig niyan. So, Lagrange Tidal Power Station, basahin muna natin. The power station in Brittany or the France is the oldest tidal installation in the world. So, siya ngayong parang pinakaunang ginawa. Kumbaga. So, it opened in November 1966. It was the first operation to deploy tidal power as an energy source and continues to provide a vital source of power for the region. So, it is built by EDF across the estuary of the Rance River. Thus, the plant is 24 turbines to generate up to 600 million kilowatt hours of power each year, equivalent to the consumption of a city of the size of Rennes, France. So, isipin nyo, napakalaki na natitipid ng isang tidal power station na to. So, isang city daw yung yung nakaka-cover nito. So, 600 turbines yung nasa power station na yan. So, kada butas, isipin nyo, kada butas, merong turbine. Ibig sabihin, 60 yung dinadaluyan ng mga tubig. Kada pag-generate. So, it is the city size of the Rennes, France. Kaya niyang i-cover yung isang city nga. And, naproproduce niya raw yung 600 million kilowatt hours. So, isipin nyo, 600 million. Napakalaki. So, kung i-convert natin, pwede siyang maging, pwede maging 600 gigawatts, ganun. So, of power. So, napakalaki nang nasusupply ng tidal power station. Although, old na siya, pero, kumbaga, nare-renovate hanggang sa na-maintain. At, naging known siya sa one of the largest tidal power station, which is yung Lagrange. So, ginawa siya ng mga French din. No? So, dadako naman po tayo sa susunod na slide. So, dito naman po tayo sa panibagong another type ng tidal power plant. So, tidal lagoon. So, a tidal lagoon operates in a similar way sa isang tidal barrage. Parehas lang siya. Kumbaga, tidal lagoon, mas man-made siya, mas maliit. Kumbaga, man-made. So, during high tide, seawater flows into the lagoon basin through the sluice gates. Yun yung sluice gates, which is yung makikita natin yung naghaharang sa mga tubig to let the water flow inside. So, water is stored inside the lagoon, so it creates potential energy. Doon na nagkakaroon ng conversion from mechanical energy to electricity. So, during low tide, water is released back to the sea through turbines. As water flows through turbines, it rotates blades and generates electricity. So, the difference between a lagoon, it does not block the entire waterway. So, natural tidal flow continues outside the lagoon. So, ito lang naman, yung magiging advantage na to ay lower marine life siya. Kumbaga, hindi siya masyadong nakaka-disrupt sa aquatic creatures. Kumbaga, hindi siya nagkakaroon ng environmental impact masyado. So, lagoon structure can also provide coastal protection against erosion
and flooding. So, meron naman dito ay yung environmental advantages niya, more environmental friendly siya than tidal barrages. So, hindi siya na-i-interrupt yung mga coastal and ship movement. So, yung magiging coastal protection niya, yung tidal lagoon, yung structures niya can also reduce coastal erosion, protects against flooding, acts as a sea wall during storms, and rising sea levels. So, ito lang naman yung tidal lagoons, not only it provides energy, but it also serves as coastal defense. So, ito yung mga real-world lagoon projects sa UK example. Yung Cardiff Tidal Lagoon, which yung capacity niya, napakalaki din. 3 gigawatt capacity. So, napakalaki. So, yung pangalawa naman, Newport Tidal Lagoon. 2.8 gigawatt capacity. So, isipin nyo yung mga projects na ganun. Hindi man-made lang siya, pero napakalaki ng naproproduce ng electricity at hindi siya nakakaroon ng impact sa environment, sa sea, sa bandang aquatic. So, this project aims to harness the high tidal range of the Severn Estuary, which has one of the largest tidal ranges in the world. So, dito yung plan daw ng UK of a larger UK Tidal Lagoon program. So, yung maging projects niya sa mga Swansea Bay, other coastal cities like in the UK. So, yun lang naman yung mga examples ng tidal lagoon. So, these lagoons are designed para magkaroon ng power, para mag-power to power an entire city. So, if possible, kung kaya nila, kaya ng mga UK, syempre, mga magagaling, mga innovative minds nila eh. So, hindi lang kayang i-power city. Malay natin in the future, mapapower nila yung buong country nila with renewable electricity, kagaya ng mga tidal power plant na to. So, isipin niyo yung water lang naman to eh. Malaki ng advantages niya. So, dito madadako natin sa next slides kung ano yung mga advantages and disadvantages niya ng tidal power plant. So, dito po dadako naman po tayo sa advantages of tidal energy. So, napakalaking advantage nga. Siyempre, isipin natin, renewable source. Hindi nauubusan ng energy, kumaga, at hindi nakaka-contribute sa climate, sa pollution. Sa mga ganun. At hindi malaking tulong na yung nagagawa natin dahil sa mga renewable source ng energy, kagaya ng tidal energy nga. So, una, renewable and inexhaustible. So, dito lang naman, it is renewable nga. So, because tides are caused by the gravitational forces of the moon and the sun, kagaya nga nasabi ng mga kagrupo kanina, yung nakakaroon ng tidal energy dahil sa gravitational force ng moon. Nagkakaroon ng gravitational pull galing sa moon. Ngayon, yung kabila naman sa kabila ng moon naman, the other side, which is what we call the inertia, so nagkakaroon din siya ng onting high tide din. So, parang kumbaga low high tide, tas yung high tide, pag pinupull ng gravitational ng force ng moon and the sun dito, as well as the rotation of the earth. So, kagaya nga nasabi kanina, kumbaga, yung moon nga, at saka yung kabila ng side, the other side, is the inertia. Ngayon, yung left and right, yun yung low tide. So, these natural forces will not run out in human timescales. So, unlike fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, which is nauubos siya, which is finite sources. So, since the moon and the sun will continue to exist for billion of years, so aabot talaga to ng sobrang tagal, even light years. So, tidal energy can be considered for sustainable and for future generations. So, in short, tidal energy does not get depleted when we use it, kasi yung high tide talaga eh. Nagkakaroon ng gravitational pull. Ngayon, yung water natin, hindi naman tayo nauubusan ng tubig, di ba? So, yung patuloy lang yung pag-generate ng ating energy. So, number 2, predictable and consistent. So, one of the biggest advantages of tidal energy that it is highly predictable and consistent, kasi mapre-predict natin kada 24 hours, nagkakaroon tayo ng
high tide. Unlike solar energy, which nagde-depend siya sa sunlight, or kagaya ng other, yung last report natin, which is the wind energy. Nagde-depende tayo sa wind speed at sa altitude, kumbaga. At hindi natin mapre-predict kung kailan mahangin, or kumbaga ganun. Kung kailan mahangin. Kasi sa may high tides natin, sa pag high tide, mapre-predict natin kasi every 24 hours, nagkakaroon talaga siya ng high tide. So, tides follow astronomical cycles that scientists can calculate years or even centuries in advance. So, tides usually occur when two high tides nga. Two high tides. Yung isa, yung inertia, yung isa, yung gravitational pull ng moon, and two low tides every day. So, with regular and repeating patterns. So, mapre-predict talaga. So, it easily plan for electricity generation and reducing the need for large batteries or the backup power plants. So, this makes tidal energy one of the most reliable renewable energy sources. So, number 3, the environmentally friendly. So, tidal power plants generate electricity without burning any fuel. So, hindi nga natin kailangan na mag-generate ng ganun. Wala tayong mag-generate na air pollution, carbon dioxide, or mga toxic waste products. Kumbaga, dumidepende lang tayo sa tide. So, may natural occurrence sa ating earth, kumbaga. So, dumidepende lang tayo sa pag-agos ng tubig. So, compared sa mga ibang finite sources, kagaya ng mga coal gas power plants, nagpo-produce sila ng toxic waste. Dito, so tidal energy is considered a clean and green energy source. So, number 4, high energy density. So, water is much denser than air. Yun yung tandaan nyo. So, it is about 830 times denser. So, alam natin, ang density ng water is 1,000 kilogram per meter cube. So, because of this, moving water contains much more energy than moving wind at the same speed. So, ang tidal turbines natin, it can generate large amount of power at low flow speed. So, ibig sabihin, kahit mabagal yung agos ng tubig, maano pa rin yung density niya. Mataas yung density niya. So, yung pag-ikot ng ating turbine, makapag-produce siya ng enough electricity to power ating. So, this means tidal turbines can be smaller than wind turbines. So, yun yung tatandaan nyo. Pwedeng maging mas maliit yung tidal turbines. So, they can still produce high power output kahit maliit na yung design nun. So, in engineering terms, tidal energy has high power density. So, magiging much more efficient siya sa mga wind turbines. So, number 5, last. It's long operational life and low maintenance cost. Although, very expensive siya to build, pero in the long term, mababa na lang siya i-maintain. So guys, balik tayo sa long operational life and low maintenance cost. So dito, yun nga, it is very expensive to build and it has a very long operational lifespan. So some tidal barrages are designed to operate for 50 to 100 years or more. So, it is once built, hindi na kailangang lagyan ng fuel para gumana. And maintenance is relatively low compared to fossil fuel plants, which is yung fossil fuel plants, nagde-depend siya sa mga fossil fuel. And equipment is durable and designed for a harsh marine environment. So, over time, yung tidal energy, it becomes cost-effective and economically beneficial. So, although it has high initial cost, natin mamaya yan sa disadvantages, high initial cost but low operating costs in the long term. So, dito tayo dadako sa pinakalas sa ating discussion. So, disadvantages of tidal energy. So, una, high initial cost. So, it is one of the most biggest advantages of tidal energy. So, although kasi kailangan siya ng very high in construction cost. So, makikita natin kanina sa mga picture. So, makita natin dito kanina sa mga picture. So, it requires massive concrete structures like barrage, lagoons, and yung mga underwater turbines natin and generators. And, syempre,
siyempre yung mga materials natin, yung mga bakal, nagko-corrode siya. Siyempre, kailangan din yung mga corrosion-resistant materials. Kumbaga, may mga offshore foundation and mga subsea cables. So, seawater is highly corrosive. Yun yung tatandaan nyo. Kaya yung mga materials nung kailangan talaga, maganda talaga yung resistant talaga siya, resistive. So, the tides create strong turbulence and pressure. So, engineers like us, must design very strong and durable structures which make construction extremely expensive. So, compared sa mga solar and wind, tidal energy has higher capital cost. So, pangalawa is the limited suitable location. So, syempre, limited lang naman yung location natin. Yung mga seas, ganun. So, syempre, scarce yung location. And it requires kasi, yung tidal range, it requires at least 5 meters or more on narrow channels base and yung mga estuaries. Tapos kailangan dapat, yung location na yun, it has strong tidal currents. Kapag nagkaroon ng high tide, malakas yung agos niya. Baga, syempre, kailangan din para mapag-produce ng maraming electricity. So, many coastal areas do not meet these requirements kasi. So, tidal energy is geographically limited. So, this is why only a few countries in this world use large-scale tidal power. So, pangatlo is the environmental impact. So, yung maging environmental impact sa marine life, it changes the natural water flow and it alters the sediment movement. And also, naaapektuhan yung salinity levels, yung ng water niya. So, it disrupts fish migration and breeding. So, nakakaano nga siya sa marine life. Kasi sa sobrang laki nun na nasasakop, na iba talaga, nagkakaroon ng malaking environmental impact sa marine life. So, it changes habitats of birds and marine organisms. So, maging effect sa mga turbines nun, the fish and marine animals can collide with the turbine blades. Yun din, nagkakaroon din ng noise and vibration that may disturb marine life. So, makapakalaking ng environmental impact. Although, napaka-efficient ng tidal power plant may mga effects din talaga, may mga side effects na mangyayari sa sobrang niya. Kumbaga, may kapalit. So, pangapat is the intermittent generation. Tidal energy is predictable but not continuous. Hindi sa lahat ng high tide consistent yung pag-agos ng tubig. Hindi consistent yung pressure ng tubig na umaagos sa tidal power plant sa mga turbines. So, electricity is only generated when tides are rising and or tides are flowing. Kagaya na sinabi kanina, yung flood tide, tsaka ebb tide, EBB tide. So, this happens only a few hours per day, usually twice a day. So, kaya hindi lang kasi isang turbine yung nakalagay dun sa isang tidal power plant. Kasi kundi, kagaya sa example kanina, 600. So, napakadami. Kailangan talaga kasi limited lang yung time natin. So, kailangan natin dadamihan yung mga turbines natin para makapag-produce ng efficient electricity. So, between tides, turbines may stop or generate very little power. So, tidal energy still needs backup power sources or energy storage systems. So, ang last natin is the distance from demand centers. So, the ideal tidal energy sites are often located in remote coastal areas, narrow streets, islands far from cities. So, kasi it is, however, nagpro-produce siya ng maraming electricity or yung demand sa mga urban and industrial centers, malaki yung demand niya ng electricity kasi nagkakaroon din siya kasi ng problem such as need for long submarine and overhead transmission lines and high transmission costs and power losses during transmission. So, this makes tidal energy infrastructure more complex and expensive. Kaya dapat pinagplaplanuhan talaga ni engineer kung saan ilalagay yung location niya. So, yun yung mga disadvantages natin sa pagbibuild ng isang tidal power plant. So, ang pinakaano natin, yung tidal energy lang talaga, yung pinakatot lang niya is very expensive siya.
So, yun guys, thank you for listening. So, I hope na natuto tayong lahat sa ating discussion. So, ang pinaka-summarize lang naman, yung tidal energy, napaka-high initial cost siya, although very efficient siya, and it is location limited, environmentally disruptive, intermittent, and far from demand centers. So, yun yung pinaka-summary ng ating discussion. So, may malaki, although maano yung advantages niya, merong side effects din na makapalit, kumbaga. So, ang yung tidal energy is far from better than wind turbine from our last discussion. So, thank you guys.